Upang isalba ang kumpanya ng pamilya at ang buhay ng amang nakalubog sa utang, walang nagawa si Elorene Mendez kundi ang gumawa ng isang malaking kasalanan, ang magpanggap bilang ang kanyang kambal na si Elaine. Sa mismong gabi bago ang kasal, tumakas si Elaine patungong ibang bansa gamit ang pangalan at pasaporte ni Elorene. Walang pagpipilian ng dalaga kundi ang lumakad sa pasilyo ng simbahan at magpakasal sa lalaking hindi naman para sa kanya. Si Dib de Chavez, isang makapangyarihan, malamig at walang awang milyonaryo. Nangako ang ama ni Ellery na makakawala siya sa oras na mahanap at maibalik si Elaine. Ngunit sa bawat araw na nagkakasama sila sa ilalim ng isang bubong, ang dating kasunduan at pagpapanggap ay dahan-dahang napapalitan ng isang tunay at malalim na pag-ibig. Hanggang sa dumating ang hindi maiwasang gabi at mabuo sa tiyan ni Ellery ang tatlong sanggol. Paano na kapag natuklasan na ni Dave ang katotohanan? Kakayanin ba ni Ellery na harapin ang matinding galit, puot at paghihiganti ng lalaking minahal niya ng totoo kapalit ng buhay ng kanyang triplets? At sa gitna ng mga kasinungalingan at pagtataksil, may pag-asa pa bang makakita ng bagong simula ang isang substitute wife? Isang masalimuot na kwento ng sakripisyo, pag-ibig at pagpapatawad na susubok sa katatagan ng puso. Isang warm at nakaka-excite na pagbati sa ating kapamilya sa Ayesha TV. Ako ang inyong narrator, si Miss Angge. At lubos ako nagagalak na makasama kayong muli sa pagbubukas ng panibagong pahina ng ating susunod na kwento. Dito sa Ayesha TV, handa na naman kaming maghatid ng mga eksenang tatagos sa inyong mga puso. Mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, lihim at tagumpay. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga merienda at umupo ng komportable. Ako si Miss Angge at sabay-sabay nating tunghayan ang bawat patak ng luha, ngiti at kilig sa kapanapanabik na nobelang ito. Mga ka-Ayesha TV, halina't samahan niyo ako sa panimula ng ating bagong kwento. Malamig ang hangin na humahampas sa salaming bintana ng silitulugan sa ikalawang palapag ng mansyon ng mga Mendez. Gabi na, ngunit walang ni isa sa bahay ang nakakaramdam ng antok. Sa ibabaw ng dressing table, nakatapat ang maliwanag na ilaw ng vanity mirror sa isang blankong sobre na may nakasulat na pangalan ni Elorene. Nanginginig ang mga daliri ni Elorene habang hawak ang papel na iyon. Ulit-ulit niyang binabasa ang mga linyang mabilis ang isinulat ng kanyang kambal na si Elaine. Ngunit tila ayaw tanggapin ng kanyang utak ang mga salitang naroon. Elorene, patawarin mo ko. Hindi ko kayang pakasalan si Dave Chavez. Hindi ko kayang italaga ang buhay ko sa isang lalaking tulad niya na walang ibang alam kundi negosyo at kontrolin ng lahat. Kasama ko si Julian ngayon. Aalis kami ng bansa. Wag mo na akong hanapin. Ginamit ko ang passport mo at ang pangalan mo para makalabas ng bansa nang hindi ako nahaharang ng mga tauhan ni Daddy at ng mga de Chavez. Patawarin mo ako, sis. Napahawak si Elorene sa kanyang dibdib. Naramdaman niya mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Bukas na ang kasal. Sa loob ng kwentong ito at kwartong ito, sa gilid ng malaking closet, dapat ay nakasabit ang mamahaling custom-made wedding gown na nakakakalaga ng milyon-milyong isusuot dapat at sana ni Elaine para sa kasal nito kay Dave de Chavez. Ngunit nang buksan ni Ellery ang closet kanina, wala na roon ang gown, wala na rin ang mga maleta ng kanyang kapatid, at higit sa lahat, wala na si Elaine. Daddy, mahinang tawag ni Ellery sa kanyang ama na nakatayo sa may pintuan ng silid. Bakas sa mukha ni Don Eduardo Mendez ang matinding pagkahapo, takot at kawalan ng pag-asa. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga mata nito ay namumula at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Daddy? Tanong ni Ellery. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit na pumipiyok ito sa takot. Bakit ginamit ni Elaine ang pangalan ko? Bakit niya kinuha ang passport ko? Mabigat na buntong hininga ni Don Eduardo at pumasok sa silid. Isinarado niya ang pinto at mabilis na inilagay ang lock bago lumapit sa kanyang anak. Umalis na ang kapatid mo, Elorene. Mahinang tugon ng matanda. Nakalipad na sila ni Julian patungong Europa kaninang hapon pa. Ginamit niya ang pagkatao mo para hindi maghinala ang security sa airport. Pero bukas na ang kasal. Napasigaw na si Elorene. Hindi na napigilan ng luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Paano ang kasal kay Dave de Chavez?
Bakit kailangang akong idami niya sa pagtakas niya? Lorraine, pakiusap. Hinaan mo ang boses mo. Pigil ng kanyang ama na napahawak sa mga balikat niya. Nanginginig din ang mga kamay na matanda. Kapag nalaman ni Dave de Chavez na tinakasan siya ni Elaine sa mismong araw ng kasal nila, sisirain niya ang pamilya natin. Hindi lang yun. Ang pautang na de Chavez Group, ang tanging humahawak sa kumpanya natin ngayon para hindi tayo ideklarang bankrupt. Kapag natuloy ang kasal, ililigtas ni Dave ang Mendez Enterprises. Kapag napurnada ito, makukulong ako, Lorraine. Mawawalan tayo ng tirahan. Mabubulok ako sa kulungan sa dami ng utang at kasong fraud na ibabato nila sa atin. Napayoko si Lorraine. Marami siyang gustong sabihin. Gusto niyang isumbat kung bakit laging si Elaine ang pinoprotektahan. Kung bakit laging si Elaine ang mas pinapaprubahan mula noong mga bata pa sila. Si Elaine ang maganda, ang paborito, ang nakakakuha ng lahat ng gusto nito. Samantalang siya, si Lorraine, ang laging nasa likod, ang tahimik, ang laging nagpaparaya. At ngayon, kahit sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang kapatid, siya pa rin ang kailangang magdusa. Pakiusap, Lorraine. Biglang lumuhod si Don Eduardo sa kanyang harapan. Lalaki ang mga mata ni Lorraine sa gulat. Daddy, huwag kang lumuhod. Pakiusap, tumayo ka riyan. Ikaw lang ang makakalutas nito, anak. Umiiyak na pakiusap ng kanyang ama habang nakahawak sa mga kamay niya. Magpanggap ka muna bilang si Elaine sa altar bukas. Pareho kayo ng muka. Pareho kayo ng boses sa tubog ng katawan. Walang makakahalata sa simbahan, walang makakaalam. Nababaliw na ba kayo? Napatingala si Lorraine sa kisame. Sinusubukang pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Si Dave de Chavez yun, Daddy. Hindi siya boba. Hindi siya basta-bastang tao na pwedeng lokohin lang. Kapag nalaman niyang hindi ako sa Elaine, mas lalo niya tayong pupuksain. Hindi niya malalaman. Mabilis na giit ng ama. Ipinapangako ko sa iyo, Lorraine. Hinahanap na ng mga tauhan ko si Elaine. Sa sandaling mahanap at maibalik natin ang kapatid mo rito sa bansa, gagawa ko ng paraan para makalaya ka sa pagpapanggap na ito. Palilipatin natin si Elaine sa posisyon mo bilang asawa niya. Konting panahon lang, anak, pakiusap. Iligtas mo lang ang ama mo. Iligtas mo ang pamilya natin. Napatitig si Lorraine sa kanyang ama. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na mawala ng karangyaan. Takot na makulong. At takot sa pangalang Dave de Chavez. Si Dave de Chavez, isang lalaking kilala sa mundo na negosyo bilang walang awa, malamig at walang pinapatawad. Isang milyonaryong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya sa isang kislap lamang ng daliri. Ang pagpapakasal nito kay Elaine ay isang strategic merger ng kanilang mga kumpanya. Ngunit alam na lahat na hindi pwedeng pabalik-balik na rin ng isang de Chavez. Dahan-dahang umakbang si Lorraine patungo sa malaking salamin sa gilid ng silid. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang mga mata niyang puno ng takot at lungkot. Ang kanyang mukha na eksaktong kapareho ng kay Elaine. Ngunit magkaiba sila ng kaluluwa. Sa Elaine ay malakas ang loob, maarte, at laging nakukuha ang gusto. Siya naman ay mahinhin, tahimik, at laging nagsasakripisyo. Ngunit simula bukas, kailangan niyang ibaon ang sarili niyang pagkatao. Kailangan niyang isuot ang baskara ng kanyang kapatid. Kapag nahanap niyo si Elaine, makakaalis talaga ako? Mahinang tanong ni Lorraine, nakatitig pa rin sa salamin. Makakalaya ako bilang substitute wife niya? Oo, anak, pangako. Gagawin ko ang lahat makabalik lang ang kapatid mo. Mabilis sa sagot ng kanyang ama habang tumatayo. Pinunas ni Lorraine ang luha sa kanyang pisngi. Naramdaman niya matinding bigat sa kanyang dibdib na tila ba unti-unting isinasara ang pinto ng sarili niyang hinaharap at pangarap. Pumapayag na ako. Pulong niya. Magpapanggap ako bilang si Elaine. Mabigat ang pakiramdam ni Lorraine habang isinusuot ng mga stylist ang mahabang veil sa kanyang ulo. Sa harap ng dambuhalang salamin, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling off-shoulder wedding gown na pinalalamutian ng libo-libong maliliit na kristal. Ang gown na sadyang idinisenyo para sa kanyang kambal na si Elaine. Napakaganda mo talaga ngayon, Miss Elaine. Nakatiping, ngiting komento ng makeup artist. Ibang-ibang aura mo ngayon. Mas mahinhin at mas malambot ang iyong mga mata. Napalunok sa Lorraine at napilitang magpakawala ng isang pilit na ngiti. Salamat. Mahinang tugon niya. Pilit na ginagaya ang paraan ng pagpapasalamat ng kanyang kapatid upang hindi sila maghinala. Nang matapos ang pag-aayos,
Naiwan siya nag-iisa sa holding room ng katedral. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa bouquet ng mga puting rosas. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang araw na magbabago ang buong buhay niya. Pumukas ang pinto at pumasok si Don Eduardo. Bakas pa rin sa mukha ng kanyang ama ang kababaan ng loob at kaba. Ngunit nandoon din ang bahagyang kaginhawaan dahil natuloy ang kasal. Lorraine, nakahanda na ang lahat sa labas. Mahinang bulong ng ama habang lumalapit sa kanya. Naayos ko na ang panig ng pamilya natin. Walang sino man sa mga bisita o sa media ang nakakaalam ng katotohanan. Daddy, natatakot ako. Pabulong na pag-amin ni Lorraine. Lumalabo ang kanyang paningin dahil sa luha nangingilid sa kanyang mga mata. Paano kung makahalata si Dave? Paano kung malaman niyang hindi ako ang babaeng pinagkasunduan niyang pakasalan? Hindi siya makakahalata. Kiit ng ama habang hawak ang kanyang mga balikat. Isipin mo na lang na ginagawa mo ito para sa pamilya natin. Kapag nahanap na ng mga tauhan ko sa iling sa Europa, agad kitang kukunin at ibabalik natin sa posisyon niya. Konting tiis lang anak. Ilang sandali pa, tumunog ang malalaking kampana ng katedral. Nagsimula ng tumugtog ang solemneng musika ng bridal march. Nakatayo si David Chavez sa tabi ng altar. Nakasuot ng isang napakagandang itim na tuxedo. Ang kanyang matikas sa tindig, matalim na panga, at malamig na mga matang kulay tsokolate ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at autoridad. Para sa kanya, ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang importanteng transaksyon sa negosyo upang maayos ang pagsasama ng The Chavez Group at Mendez Enterprises. Pumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Dahan-dahang humakbang si Lorraine papasok sa pasilyo. Sa ilalim ng manipis na veil, nakatingin siya sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Lalo siyang kinabahan na magtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Dave ay napakatimtim at tila nakakapasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang makarating siya sa altar, inabot ni Don Eduardo ang kamay ni Lorraine kay Dave. Nang magdikit ang balat ng kanilang mga kamay, naramdaman ni Lorraine ang isang kakaibang kuryente na dumaan sa kanyang buong katawan. Napakalamig ng mga kamay ni Dave, ngunit napakaigpit ng kapit nito sa kanya. Inaalay ko sa iyo ang aking anak, Dave. Mahinang sabi ni Don Eduardo bago binitawan ng kamay ni Lorraine. Tumingin si Dave kay Lorraine. Bahagyang kumunot na noon ng lalaki habang sinusuri ang mukha ng babae sa ilalim ng veil. May pahiwatig ng pagtataka sa mga mata nito. Isang bagay na halos magpapatigil sa pagtibok ng puso ni Lorraine sa matinding takot. May problema ba, Elaine? Malamig ngunit parito ng tanong ni Dave habang nakatitig ang diretso sa kanya. Bakit tila nanginginig ka? At bakit parang hindi mo ako kayang tignan sa mga mata? Mabilis na ibinaba ni Lorraine ang kanyang tingin at tuminga na malalim. Naiiyak lang ako dahil sa emosyon ng araw na ito, Dave. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses upang hindi mailabas ang tunay na takot. Hindi agad sumagot si Dave. Tinitigan muna niya ito ng ilang segundo bago dahan-dahang tumawa. Pagkaman nandoon pa rin ang pagdududa sa kanyang mga mata. Nagsimula ang seremonya. Bawat salita ng pari ay parang usang patalim na pumupunit sa konsensya ni Lorraine. Sa harap ng Diyos at ng maraming tao, nakangako siya ng katapatan gamit ang pangalan ng kanyang kapatid. Dave De Chavez, tinatanggap mo ba si Elaine Mendez bilang iyong legal na asawa? Tinatanggap ko. Diretsong sagot ni Dave nang walang alinlangan. Elaine Mendez, tinatanggap mo ba si Dave De Chavez bilang iyong legal na asawa? Natahimik ang buong simbahan ng ilang segundo. Naramdaman ni Lorraine ang titig ng kanyang ama mula sa gilid at ang malamig na tingin ni Dave sa kanyang tabi. Wala na siyang balikan. Tinatanggap ko. Mahinang tugon ni Lorraine. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Idinipresenta ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Dahan-dahang inangat ni Dave ang veil ni Lorraine. Sa unang pagkakataon, malapitan niyang tinitigan ang mukha ng kanyang bagong asawa. May kakaibang kintab sa mga mata nito na hindi niya nakikita kay Elaine noong mga nakaraang buwan. Isang uri ng pagiging tapat at kawalan ng muwang na nagpalito sa kanya. Iniyuko ni Dave ang kanyang ulo at mabilis na idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Lorraine. Bahagyang napasinghap si Lorraine sa halik na iyon. Ang unang halik ng kanyang buhay ay naibigay sa lalaking hindi naman sa kanya, sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Nang humiwalay si Dave, may pahiwatig ng ngiti sa kanyang mga labi ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Welcome to my world, Mrs. De Chavez. Pabulong niyang sabi sa tinga ni Lorraine. Ito na ang simula ng kanyang buhay bilang isang substitute wife. Pagkababa pa lamang ng itim na Rolls Royce sa harap ng napakalaking mansyon ng mga De Chavez, ramdam na ni Lorraine ang matinding lamig at katahimikan ng lugar. Ang bahay ay moderno, grandioso, ngunit tila walang buhay.
eksaktong katulad ng lalaki nagmamay-ari nito. Pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Una bumaba si Dave at formal nitong inilahad ang kanyang kamay upang alalayan si Ellery. Nang magdikit ang kanilang mga balat, muling naramdaman ni Ellery ang kakaibang kuryente nagpadaloy ng kaba sa kanyang dibdib. Salamat. Mahinang bulong ni Ellery habang inaayos sa mabigat na laylayan ng kanyang wedding gown. Tahimik silang pumasok sa loob ng mansyon. Nakalinya naghihintay ang mga kasambay at personal na tauhan ng pamilya de Chavez upang batiin sila. Maligayang pagdating po, Senyorito Dave at Doña Elaine. Magalang na bati ng matandang mayordoma na nagpakilalang si Manang Rosa. Salamat, Manang Rosa. Pakiakit na lamang ang mga gamit niya sa master's bedroom. Malamig ngunit formal na utos ni Dave pagkatapos ay nakatingin ito kay Ellery. Sumunod ka sa akin sa study room. Napatango na lamang si Ellery at sumunod sa matangkad na obrahin ng lalaki. Pagpasok nila sa malawak na silid-aklatan at opisina ni Dave, agad na isinarado ng lalaki ang pinto at naglakad patungo sa kanyang desk upang magbuhos ng kaunting whiskey sa baso. Gusto mo ba? Alok ni Dave habang nakatitig sa kanya. Hindi na. Salamat. Hindi ako umiinom. Mabilis na sagot ni Ellery. Pagyang kumunot ang noon ni Dave. Natigilan nito hawak ang baso. Hindi umiinom? Noong nakaraang buwan lang sa party ng pamilya nyo, ikaw pa nag-uutos sa waiter na punuin ang baso mo ng wine, Elaine. Mabilis na napalunok sa Ellery. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa leeg. Halos makalimutan niyang si Elaine ay kilala sa pagiging masiyahin, hilig sa mga party at pagiging blanco sa pag-inom. Ibig sabihin, gusto ko lang maging malinaw ang pag-iisip ko ngayong gabi. Pilit na pagdadahilan ni Ellery habang nakatingin sa sahig upang hindi makipagtitigan. Masyadong nakakapagod ang araw na ito. Pinagbastan siyang mabuti ni Dave. May pahiwatig ng pagtataka sa mga mata ng lalaki habang dahan-dahang itinataas ang baso sa kanyang mga labi. I see. Malamig na sabi ni Dave bago umupo sa kanyang swivel chair. Nais ko lang linawin ang mga bagay-bagay sa pagitan nating dalawa, Elaine. Ang kasal na ito ay isang kasunduan. Iniligtas ng pamilya ko ang kumpanya niyo mula sa pagkabagsak kapalit ng alyansang ito. Wala akong oras para sa mga dramang pambabae o mga laro. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ellery na tila pa pinabasa ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Irespeto mo ang pangalan ko at irerespeto ko rin ang sa iyo. May sarili kang privacy, ngunit wag na wag mo susubukang sirain ang tiwala ko o ang reputasyon ng The Chavez Group. Malinaw ba? Malinaw, Dave. Sagot ni Ellery. Mabuti. Tumayo si Dave at inayos ang kanyang suit. Magpalit ka na ng damit sa itaas. Doon ka matutulog sa master's bedroom. May kailangan pa akong tapusin ng mga papeles para sa merger bukas. Nakahinga na ring maluwag sa Ellery at tila nakaramdam siya ng malaking ginhawa na malalamang hindi muna sila magsasama sa isang kama ngayong gabi. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, muling nagsalita si Dave. Elaine, napahinto si Ellery na tahan-dahang lumingon. Bakit? Ibang-iba ka ngayong gabi. Mahinang sabi ni Dave habang nakalagay ang mga kamay sa kanyang bulsa. Mas tahimik ka. Mas magalang ang Elaine na kilala ko eh. Magwawala kapag hindi nakakuha ng grandiosong honeymoon suite ngayong gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Ellery sa ilalim ng kanyang gown. Patawad, napagod lang talaga ako. Pilit niyang ngiti bago mabilis na lumabas ng silid. Na makapasok siya sa napakalaking master's bedroom, isinara niya ang pinto at napasandal doon. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig habang pumatak ang kanyang mga luha. Nakaligtas siya ngayong gabi. Ngulit hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang panindigan ng pagpapanggap bilang si Elaine bago matuklasan ng isang matalas na lalaking tulad ni Dave de Chavez ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo na parang naglalakad sa ibabaw ng manipis na bubong sa Ellery. Bawat kilos, salita at galaw niya sa loob ng mansyon ay kailangang kalkulado. Sanay si Elaine sa karangyaan, pagiging maarte at hindi pagpansin sa mga kasambahay. Ngunit sa Ellery ay sadyang mabait, magalang, at sanay mag-asikaso ng sarili. Isang umaga, nagising si Dave at nairita dahil hindi niya mahanap ang kanyang paboritong necktie. Pagbaba niya sa silid kainan, nagulat siya na makitang inihahanda ni Ellery ng kanyang agahan, isang bagay na kailanman ay hindi ginawa ni Elaine noong nagdidepensa pa sila sa pamilya Mendez. Inayos ko na ang mga damit mo sa closet, Dave. Mahinang sabi ni Ellery habang inilalapag ang tasa na mainit na kape sa harap nito. Ito rin pala yung necktie na hinahanap mo. Tinitigan ni Dave ang tasa at ang iniaabot na necktie bago nag-angat ng tingin sa kanyang asawa. Hindi ka nagpapatulong sa mga kasambahay? Kaya ko naman. Mabilis na sagot ni Ellery na agad na napalunok na marirealize ang pagkakamali. Ibig kong sabihin, gusto ko lang sanayin ang sarili kong asikasuhin ka. Tinitigan siya ni Dave ng matagal.
May pahiwatig ng pagtataka at hindi maipaliwanag na atraksyon sa mga mata ng lalaki. Hindi ganyan ang Elaine na kilala ko. Dati, maski ang pagkuha ng tubig sa kusina ay pinag-uutos mo pa kay Manang Rosa. Nagbabago ang tao, Dave. Pilit ng ngiti ni Ellery. Kasal na tayo. Gusto ko lang maging mabuting asawa sa'yo. Bahagyang lumambot ang matitigas na tampok sa mukha ni Dave. Mabuti kung ganun. Nang hapon ding iyon, secretly na nakipagkita si Ellery sa kanyang ama sa isang tago-tahimik na cafe. Nanginginig ang mga kamay ni Ellery habang hawak ang tasa ng tsaa. Daddy, kailan ba makakabalik si Elaine? Pabulong na pakiusap ni Ellery. Nahihirapan na ako magpanggap. Araw-araw, natatakot ako magkamali at matuklasan ni Dimon lahat. Pamuntong hininga si Don Eduardo at pilit na hinawakan ang kamay ng anak. Konting tiis pa, Ellery. Nahanap na ng mga private investigator ko ang kinaroroonan nila ni Julian sa France. Ginagawa ko ang lahat para maibalik siya rito. Ipinapangako ko sa iyo, kapag nakauwi ang kapatid mo, palilipatin natin siya sa posisyon mo at makakalaya ka na sa pagpapanggap na ito. Pakiusap, Daddy, bilisan niyo. Umiiyak na bulong ni Ellery. Dahil sa bawat araw na nakakasama ko si Dave, lalong nagiging masalimuot ang lahat. Ang hindi alam ni Ellery, ang malamig at walang pusong si Dave Chavez ay unti-unti na rin nagbabago. Ang dating kasunduan na para lamang sa kumpanya ay dahan-dahang napapalitan ng pag-aalala. Si Ellery, na sa tingin ni Dave ay si Elaine pa rin, ay mas maalalahanin, mas mahinhin at may malalim na pangunawa na hindi pa niya nakikita sa ibang babae. Nang gabing iyon, umuwing pagod si Dave mula sa opisina. Nahuli niyang nakatulog si Ellery sa sofa sa living room habang naghihintay sa kanya. May nakahandang mainit na pagkain sa lamesa. Lumapit si Dave at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng sofa. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Ellery habang natutulog. Hinawin ng lalaki ang hinanghibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Sino ka ba talaga? Pulong ni Dave sa sarili habang nakatitig sa mukha ng babae. Bakit pakiramdam ko? Ngayon pa lang kita totoong nakikilala. Nang magdilat ng mata si Ellery na napagtama ang kanilang mga patingin sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ng dalawa ang isang matinding atraksyon na mahirap ng pigilan. Nabalot ng matinding katahimikan ng kwarto nang magtama ang kanilang mga mata. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit ang titig ni Dave ay nagpapadaloy ng init sa buong katawan ni Ellery. Dave, dumating ka na pala. Pautal-utal na sabi ni Ellery habang pilit na umuupo mula sa pagkakahiga sa sofa. Hindi sumagot si Dave. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. Amoy rito, ang amoy na mamahaling pabango na may halong kaunting alak. May kakaibang lalim ng mga mata ng lalaki, mga matang hindi na lamang nakakakita ng isang kasosyo sa negosyo, kundi ng isang babaeng unti-unti pumapasok sa kanyang puso. Araw-araw kitang pinagmamasdan. Pahinang sabi ni Dave, ang kanyang boses ay tila musika sa tahimik na gabi. Ibang-iba ka sa Elaine na nakilala ko noong una. Dati, wala kang pakialam sa akin. Pero ngayon, nararamdaman kong may alaga. May pagmamahal sa mga kilos mo. Napalunok si Ellery. Sumikip ang kanyang dibdib sa matinding guilt. Hindi ako si Elaine, Dave. Ako si Ellery. Gusto niyang isagawa ang mga salitang yon, ngunit nakasara ang kanyang bibig dahil sa takot. Dahan-dahang inabot ni Dave ang kanyang mukha. Hinawakan ng lalaki ang kanyang panga at hinati ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi. Nang magdikit ang kanilang mga labi, naramdaman ni Ellery ng isang matinding emosyon. Isang halik na hindi pilit, kundi puno ng pagnanasa at pagmamahal. Tinangka ng utak ni Ellery na itulak ang lalaki. Ngunit ang kanyang puso at katawan ay nagtraidor sa kanya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, nahuhulog na rin siya sa lalaking iyon. Dinala siya ni Dave sa malaking kama ng master's bedroom. Sa ilalim ng patay-sinding ilaw at malamig na gabi, ibinigay ni Ellery ang kanyang sarili kay Dave. Ang kanyang unang gabi, ang kanyang kabataan, at ang kanyang buong puso ay naibigay niya sa lalaki nagmamahal sa kanya sa maling pagkatao. Ito naging gabing magpapabago sa kanilang buhay, ang gabing magiging simula ng pagbuo ng 3 sanggol sa kanyang tiyan. Nagbago ang daigdig ni Ellery pagkatapos ng gabing iyon. Sa tuwing nakatitig siya sa salamin habang inaayos ang sarili, pumabalik sa kanyang isip ang init at tamis ng bawat halik at yakap ni Dave. Ngunit kasabay ng umuusbong na damdamin ay ang mas mabigat na dusa ng konsensya. Good morning, wife. Pabulong na bati ni Dave habang dahan-dahang yumayakap sa kanyang baywang mula sa likod. Naramdaman ni Ellery ng dampi ng labi ng lalaki sa kanyang balikat. May kakaibang lambing at ngiti sa mga mata ni Dave na kailanman ay hindi pa nakikita ng sino man sa mundo ng negosyo. Magandang umaga rin, Dave. Mahinang tugon ni Ellery habang pinipilit na igala ang tingin upang hindi makipagsukatan ng mata sa lalaki.
May problema ba? Kumunot na noon ni Dave at dahan-dahang iniharap si Ellery sa kanya. Parang may malalim ka na namang iniisip. Simula noong maging totoo tayong mag-asawa, mas lalo ka naging tahimik at mailap. Wala ito, Dave. Pagod lang siguro ako sa mga ginagawa sa bahay. Pilit na pagdadahilan ni Ellery. Hinawakan ni Dave ang kanyang dalawang kamay at hinagkan ng mga ito. Inayos ko ang schedule ko ngayong linggo. Gusto ko magbakasyon tayo. Isang maikling honeymoon sa Palawan. Nararapat lang yun sa atin. Lalo na't nakikita kong ginagawa mo ang lahat para sa pagsasama natin. Nagsimulang kumaba ng matindi ang dibdib ni Ellery. Honeymoon? Mas lalong nagiging masalimuot ang lahat. Paano pa siya makakawala kapag lalong lumalim ang pagmamahal sa kanya ng lalaki? Habang nasa opisina si Dave, muling nakipagkita si Ellery sa kanyang ama sa isang pribadong lugar. Daddy, hindi ko na kaya. Halos umiiyak na bulong ni Ellery. Nagbabago na si Dave sa akin. Pinapakita na niya ang tunay niyang nararamdaman dahil akala niya ako si Elaine. Kapag natuklasan niya ang katotohanan, hindi lang galit ang mararamdaman niya, masusugatan ang puso niya. Pumuntong hininga si Don Eduardo at hawak-hawak ang kanyang kamay. Ng anak, Lorraine, magtiis ka pa ng kaunti. Nahanap na ng mga tauhan ko si Elaine sa Paris. Nahihirapan lang silang pabalikin siya dahil ayaw niya makipagka-opera. Ngunit ginagawa ko ang lahat para maayos ito bago pa maghinala ang mga De Chavez. Dapat niyo na siyang pabalikin kaagad. Pabulong na sagot ni Ellery habang napapayo ko. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka mahulog ako ng tuluyan kay Dave. Hindi alam ni Ellery na habang lumalalim ang kanyang damdamin kay Dave, mas lalo namang nagiging peligroso ang kanyang sitwasyon sapagkat si Dave De Chavez, sa kabila ng ipinapakita nitong pagmamahal, ay isang matalas na tao na nagsisimula na rin magtaka sa mga maliliit na detalyeng hindi nagtutugma sa pagkatao ng kanyang asawa. Ilang linggo mabilis na lumipas matapos ang kanilang pag-iisang dibdib ni Dave. Sa kabila ng mga pangamba ni Ellery, patuloy siya nagpanggap at nag-alaga sa lalaki habang naghihintay ng balita mula sa kanyang ama. Ngunit isang umaga, bago pa man siya makabangon sa kama, dumaan ang isang matinding pagkahilo at pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at naduwal sa ibabaw ng sink. Wife, may problema ba? Nag-aalalang tawag ni Dave na mabilis na sumunod sa kanya at tinawakan ng kanyang likod. Masama lang ang pakiramdam ko, Dave. Pilit na tugon ni Ellery habang nagmumugmog ng tubig. Baka nakakain lang ako ng hindi maganda kagabi. Pinagmasdan siya ni Dave na may halong pag-aalala. Magpapadala ako ng doktor dito sa bahay para masuri ka. Wag na. Mabilis at medyo pasigaw na tanggi ni Ellery na nagpataas ng kilay ng lalaki. Mabilis niyang itinawid ang boses. Ibig ko sabihin, magpapahinga lang ako, kakayanin ko naman. Nang makapasok na si Dave sa opisina, kinuha ni Ellery ng pagkakataon upang lihim na pumunta sa isang malaking ospital na malayo sa kanilang nasasakupan. Sa loob ng silidang OB-GYN, tahimik siya naghintay sa resulta ng kanyang ultrasound at blood test. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor, may malawak ng ngiti sa mukha nito. Congratulations, Mrs. De Chavez, bati ng doktor. Hindi lang isa at hindi rin dalawa. 3 sanggol na nasa loob ng tiyan mo. You are pregnant with triplets. Para pagkang huminto ang ikot ng mundo ni Ellery, napahawak siya sa kanyang tiyan habang nanginginig ang buong katawan. Triplets? May 3 buhay na umuusbong sa loob niya. Mga sanggol na nagmula sa pagmamahal nila ni Dave ngunit pinuo sa ilalim ng isang napakalaking kasinungalingan. Umuwi si Ellery sa mansyon na balisa at puno ng takot. Kung nalaman ng kanyang ama na buntis siya, mas lalong magiging masalimuot ang pagpapalit nila ni Elaine. At kung nalaman naman ni Dave, paano na kapag natuklasan nitong hindi si Elaine ang tunay na ina ng mga sanggol, kundi ang impostorang kapatid nito. Nakatayo si Ellery sa harap ng malaking salamin habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang flat panatian. Pumabatak ang kanyang makaluha ng walang tunog. Patawarin niya ako. Patawarin niyo si Mommy. Pulong niya sa mga sanggol sa kanyang tiyan. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo, kahit anong mangyari. Hawak ni Ellery ng kopya ng kanyang ultrasound habang naghihintay sa abandonadong bahay bakasyonan ng pamilya Mendez. Doon ibinaba ng kanyang ama si Elaine. Matapos itong matagpuan at pilit ang maibalik mula sa Paris. Pumukas ang pinto at iniluwa nito si Elaine. Wala itong bakas ng pagsisisi sa mukha. Nakatakas pa rin ang noo nito habang nakatingin sa kaagaw mukha. So, napanindigan mo naman pala ang pagiging ako, Ellery? Walang pakialam na saad ni Elaine habang isinusuri ang ayos ng kapatid. Salamat naman. Ngayong wala na kami ni Julian, handa na ako bumalik sa posisyon ko bilang Mrs. De Chavez. Nababaliw ka na ba, Elaine? Galit at umiiyak ng giit ni Ellery. Ginawa ko lang ito para iligtas si Daddy. At ngayon, buntis ako, Elaine. Buntis ako sa triplets at si Dimang ama.
Natigilan si Eileen ng ilang segundo, ngunit mabilis nang pumatak ang isang malamig na ngiti sa mga labi nito. Eh di mas mabuti. Akin na lang ang mga batang yan kapag nanganak ka. Ako ang kilalang asawa ni Dave. Kaya ako ang kikilalaning ina. Hindi. Hindi ko ibibigay sa iyo mga anak ko. Sigaw ni Ellerin. Anong hindi? Malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng silid. Napatigil ang dalawa. Mula sa dilim ng pintuan ay dahan-dahang humakbang papasok si Dave de Chavez. Kasunod niya ang ilang matataas na tauhan at si Don Eduardo na nakayukot ang ginginig sa takot. Ang mga mata ni Dave ay punong-puno ng matinding galit, puot at pagtataksil. Hawak ng kanyang kamay ang isang folder kung saan nakalagay ang mga orihinal na pasaporte, kustodiya at ang tunay na resulta ng background check na ipinagawa niya nang magsimula siyang maghinala. Tumingin si Dave kay Elaine, saka ibinaling ang matalim at halos mamatay ng titig kay Elaine. Kaya pala, malamig at nanginginig na galit na sabi ni Dave. Ang bawat salita ay parang balisong na sumasaksa sa puso ni Elaine. Kaya pala iba ang kilos mo. Kaya pala iba ang boses mo. Kaya pala mas mabait ka. Dahil hindi ikaw ang babaeng pinakasalan ko sa papel. Dave, pakiusap, pakinggan mo ako. Pautal-utal na pakiusap ni Elaine habang pumatak ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit ngunit agad siyang itinulak ni Dave pabalik. Hindi man malakas, ngunit puno ng panditiri. Huwag mo akong hahawakan, impostora. Sigaw ni Dave na nagpayanig sa buong silid. Ginamit niyo ako. Pinagmumukha niyo akong tanga ng pamilya mo. Puro kasinungalingan ang lahat mula sa simula. Tumingin si Dave sa bawat hawak na sobre ng ultrasound na pilit na itinatago ni Elaine sa kanyang likod. Mabilis niya itong inagaw. Nang mabasa ang nakasulat, triplets. Lalong nagdilim ang kanya mukha. At ngayon, nagdadalang tao ka pa sa mga anak ko? Napatawa si Dave ng may pait at galit. Inakala mo ba na magagamit mo ang mga batang yan para makuha ang yaman at pangalan ng mga De Chavez? Hindi, Dave. Mahal kita. Hindi ko ginusto magpanggap. Ginawa ko lang to para sa kumpanya at kay Daddy. Tumahimik ka. Putol ni Dave sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin ang salitang pagmamahal dahil mula sa labi mo, isa lang yung malaking kasinungalingan. Mula sa araw na ito, mararanasan mo kung paano magalit ang isang De Chavez. Nabalot ng madilim at suffocating na hangin ang buong mansyon ng mga De Chavez. Walang ni isa sa mga kasambayan naglakas loob na mag-ingay o makipagtitigan kay Dave. Ang dating mainit at maalagang lalaki ay tuluyan ang pinalitan ng isang mahalimo na walang ibang nararamdaman kundi ang matinding puot at pagtataksil. Dinala ni Dave si Elaine pabalik sa mansyon. Hindi bilang isang mahal na asawa, kundi bilang isang bilanggo. Dave, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Nanginginig na pakiusap ni Elaine habang nakahawak sa mga braso ng lalaki. Lumuluha ang kanyang mga mata habang tinititigan ang matitigas sa tampok sa mukha ni Dave. Mabilis na isinantabi at inalis ni Dave ang mga kamay nito sa kanyang braso. Ang kanyang titig ay nakamamatay sa lamig at pandidiri. Mag-uusap? Sa tingin mo ba may pag-uusapan pa tayo, Elaine? Tumaing ang boses ni Dave sa buong silid. O baka naman gusto mong ipaalala sa akin kung paano mo ko ginagong 2 buwan. Kung paano ka sumiping sa akin at nagpanggap na ikaw ang babaeng pinakasalan ko sa papel. Hindi ko ginusto ang manloko, Dave. Umiiyak na sigaw ni Elaine. Wala akong choice. Tumakas si Elaine gamit ang pangalan at pasaporte ko. Babagsak ang kumpanya at makukulong si Daddy kapag nalaman mo walang kasal na mangyayari. Ginawa ko lang yun para sa kanila. At ginamit mo rin ako. Kanti ni Dave habang mabilis na lumapit at tinawakan na magkabilang balikat ni Elaine. Hindi man ganoon kalakas para makasakit ang pesikan. Mararamdaman ang matinding panginig ng galit nito. Inisip nyo na madali akong manipulahin. Pinaglaruan nyo ang pangalan ko, ang negosyo ko, at ang damdamin ko. Pinitawan siya bigla ni Dave na tila ba humahawak siya ng isang maruming bagay. Napasandal si Elaine sa gilid ng pader habang hawak ang kanyang tiyan. Mula ngayon, hindi ka na makakalabas ng mansyong to. Malamig na utos ni Dave. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil nasa loob ng tiyan mo ang mga tagapagmana ng De Chavez. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin kasama ang mga anak ko. Dave, pakiusap. Huwag mong alisin sa akin ang mga anak ko. Lumuhod na si Elaine sa sahig umiiyak at nagmamakaawa. Aalis ako. Ibigay mo na lang sa akin ang mga bata kapag naisilang ko na sila. Wala akong kukunin kahit 1 piso sa yaman mo. Tinitigan siya ni Dave na mula sa itaas. Walang kahit anong bakas ng awa sa mga mata ng lalaki. Wala kang karapatang magdemand, Elaine. Ikaw ang pumili ng larong ito. Dahan-dahang tumalikod si Dave patungo sa pinto at sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ang bawat kasinungaling na itinanim mo sa buhay ko.
Bumagsak at pinto at narinig ni Ellery ang tunog ng pag-relax nito mula sa labas. Napaupo siya sa malamig na sahig habang nakakulong sa kanyang sariling mga kamay, umiiyak para sa kanyang sarili at sa tatlong sanggol na dinadala sa kanyang tiyan. Naging isang kulungan para kay Ellery ang napakalaking mansyon ng mga De Chavez. Bawat araw isang pagsubok ng kanyang katatagan. Bagaman hindi siya sinasaktan ni Dave ng pasakal dahil sa pag-aalala sa triplets na sa kanyang tiyan. Ang emosyonal na pananakit at malamig na patrata nito ay mas matalas pa sa alimang balisong. Araw-araw ay pumapasok si Dave sa kwarto upang tingnan lamang ang kanyang kalagayan, ngunit walang halong lambing ang mga mata nito. Kumain ka na ba? Malamig na tanong ni Dave habang nakatayo sa may pinto, nakasuot ng kanyang formal na suit. Kumain na ako. Pahinang sagot ni Ellery habang nakaupo sa gilid ng kama at hinahaplos ang dahan-dahan ng umuumbok ng tiyan. Dave, maari ba akong lumabas kahit sa hardin lang? Masyadong masikip sa dibdib ang manatili rito sa kwarto buong araw. No. Mabilis at walang emosyong sagot ni Dave. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Baka gawa ka na naman ng paraan para tumakas kasama ng mga anak ko. Hindi ako tatakas, Dave. Napapikit sa Ellery habang pumapatak ang panibagong luha sa kanyang pisngi. Para sa mga bata lang, kailangan ko ng sariwang hangin. Naaawa ka naman sa kanila. Kahit sa kanila na lang. Paano na kung pati sila ikukulong mo rito? Napatitig si Dave sa tiyan ni Ellery. May pahiwatig ng paglampot sa kanyang mga mata na mapilis din niya itinago sa likod ng kanyang matigas na mukha. May bantay ka sa hardin. 10 minuto lang. Matigas na sabi ni Dave bago tumalikod at lumabas. Sa kabila ng matinding galit ni Dave, hindi kayang itanggi ng lalaki sa sarili na bawat patak ng luha ni Ellery ay nag-iiwan din ng pait sa kanyang sariling dibdib. Galit siya dahil niloko siya. Ngunit mas galit siya sa sarili dahil sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang impostorang ito pa rin ang hinahanap-hanap ng kanyang puso tuwing gabi. Tumaan ng mga buwan. Lumaki ang tiyan ni Ellery at lalong naging mabilis ang kanyang pagkapagod dahil 3 sanggol ang kanyang dinadala. Sa kabila ng pang-aapi at lamig ng pakikitungo ni Dave, tiniis ni Ellery ng lahat. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagdating ng kanyang mga anak. Kahit alam niyang pagkatapos ng lahat na ito, kailangan na niyang lumayo at iwan ng lalaking kailanman ay hindi naging tunay sa kanya. Dumating ang araw ng panganganak ni Ellery nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kwarto, naramdaman niya matinding sakit sa kanyang tiyan na nagpabaluktot sa kanyang katawan. Tumulo ang tubig, panlaban sa kanyang mga binti, habang pilit niyang iniaabot ang emergency button sa tabi ng kama. Dave, mahinang tawag ni Ellery habang hawak ang kanyang tiyan. Nagmamakaawang makaligtas ang kanyang mga anak. Mabilis na bumukas ang pinto at patakbong pumasok si Dave. Na makita ang kalagayan ni Ellery, mabilis na nawala ang matigas at malamig nitong aura. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwang galit, nakikita sa mga mata ni Dave ang tunay na takot at pangamba. Ellery, mabilis siyang lumapit at binuhat ang babae sa kanyang mga braso. Hold on, pakiusap. Dadalhin kita sa ospital. Sa loob ng operating room. Ginawa ng mga doktor ang lahat para sa isang emergency C-section. Sa labas, hindi mapakali si Dave. Paulit-ulit siya naglalakad. Nananalangin sa Diyos na walang mangyaring masama sa 3 sanggol. At lalo na kay Ellery. Doon niya natanto ang katotohanan ng pilit niyang itinatanggi sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng galit at kasinungalingan, hindi man lang nabawasan ang pagmamahal niya kay Ellery. Ilang oras ang lumipas. Narinig ang sunod-sunod na iyak ng 3 sanggol. Lumabas ang doktor na may dalang magandang balita. 2 lalaki at 1 babae. Ligtas at malulusog ang triplets. Nang ilipat si Ellery sa recovery room. Tahimik na pumasok si Dave. Tinitigan niya ang napakapulang mukha ni Ellery habang natutulog ito mula sa anesthesia. Dahan-dahang lumapit si Dave. Lumuhod sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng babae. Tumulo ang luha ng lalaki habang hinahagka ng mga daliri nito. Patawarin mo ako, Ellery. Pabulong at nanginginig na saan ni Dave. Patawarin mo ako sa lahat ng paninakit at galit na ibinuhos ko sa'yo. Pinaiiral ko ang pride ko, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ngunit huli na ang lahat para sa puso ni Ellery na sugatan at pagod na sa pagtitiis. Pagkaraan ng 2 araw, habang nasa nursery room si Dave upang tingnan ang triplets, ginamit ni Ellery na natitira niyang lakas. Sa tulong ng isang matapat na kasambahay na naawa sa kanya, inihanda niya ang kanyang maliit na bag. Bago siya tuluyang umalis sa ospital, lumapit siya sa nursery at tinitigan ang kanyang 3 anak sa huling pagkakataon sa ilalim ng salamin. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Umiiyak na bulong ni Ellery. Mabuhay kayong masaya kasama ang daddy niyo. Mas ligtas kayo rito. Umalis si Ellery nang walang iniwang bakas kundi ang isang liham para kay Dave at ang mga singsing ng kasal.
Nang bumalik si Dave sa kwarto at makitang blanco at wala na roon ng babae, tuluyang bumagsak ang mundo ng lalaki sa matinding pagsisisi. Lumalabas ang sinag ng araw sa dalampasigan ng isang tahimik na bayan sa Palawan. 4 na taon ang mabilis na lumipas, simula ng talikuran ni Ellery na mayayamang de Chavez at ang masalimuot na nakaraan sa Maynila. Dito, nagpatayo siya ng isang maliit na pasimula ng flower and bakery shop. Simple, tahimik at malayo sa anumang kasinungalingan. Araw-araw ay dinadala niya ang sugat sa kanyang puso dahil sa pagkakahiwalay sa kanyang triplets. Ngunit alam niyang iyon ang tanging paraan upang protektahan ang sarili at hindi na makagulo sa buhay ni Dave. Habang nag-aayos siya ng mga sariwang rosas sa labas ng kanyang tindahan, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto ng sasakyan na 3 maliliit na bata, 2 lalaki at isang babae na kulang-kulang 4 na taong gulang na ang patakbong lumabas. "Mommy!" Sabay-sabay natawag ng 3 bata habang patakbo sa kanya. Nabitawan ni Ellery ng hawak na gunting at mga bulaklak. Tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Nanlabo ang kanyang paningin sa makaluhang mabilis na pumatak na makita ang 3 bata na may mga mukhang kahawig na kahawig niya at ni Dave. Anak, mga anak ko." Napaluhod si Ellery sa sahig at mahigpit na niyakap ang 3 bata. Hindi siya nagkakamali. Ang mga ito ang kanyang triplets. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Dave de Chavez. Mas mature ang itsura nito. May kaunting pagod sa mga mata, ngunit puno ng matinding emosyon at pagmamahal habang nakatitig sa kanya. 4 na taon siyang hinanap ni Dave. 4 na taon itong pinalaki ang kanilang mga anak na may buong pag-aaruga, habang itinatuwid at itinutuwid ang lahat ng pagkakamali at hinihintay ang araw na muli siyang matagpuan. Humakbang si Dave malapit sa kanya at dahang-dahang lumuhod sa sahig, katabi ng kanilang mga anak. "Lorraine?" Pabulong na tawag ni Dave. Nanginginig ang boses. "Patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat para mahanap ka. Hindi ako pumunta dito para kunin ang kahit ano sa'yo, kundi para huminga ng tawad at humingi ng tawad at magmakaawa na papasukin mo muli ako sa buhay mo." Tinitigan ni Ellery si Dave. Wala na ang galit at puot sa mga mata nito. Puro pagmamahal at pagsisisi na lamang natira. "Dave?" Mahinang tugon ni Ellery habang pinupunas ang kanyang mga luha. "Hindi kita minahal," bilang si Elaine. Pakiusap ni Dave habang hinahawakan na ang kanyang kamay. "Minahal kita dahil ikaw si Ellery, ang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataong maging tunay mong asawa at ama sa mga anak natin." Tumingin si Ellery sa 3 batang nakatingin sa kanila na may malalaking ngiti at mulang ibinaling ang tingin sa lalaking matagal na niyang minamahal. Sa gitna ng hangin ng Palawan at sa harap ng kanilang mga anak, pumatak ang huling patak ng luha ng nakaraan. Iniyo kayok ni Ellery ng kanyang ulo sa dibdib ni Dave at dahan-dahang tumango. "Pinatatawad na kita, Dave. Isama mo na kami pa uwi." Niyakap ng mahigpit ni Dave si Ellery kasama ang kanilang triplets. Sa wakas, matapos ang napakaraming kasinungalingan, sakripisyo at tusa, natagpuan din nila ang isang tunay at wagas na bagong simula. Napakasaya at napakagandang tanawin ng dalampasigan ng Palawan ngayong hapon. Sa tapat ng tindahan at bahay nila Ellery at Dave, nakatayo ang isang malaking white tent na pinalalamutian ng mga pastel na balon-balunan, maliliit na ilaw, at libo-libong sariwang bulaklak na mismong si Ellery ng pumili at nag-ayos. Ngayong araw, ang ika-4 na kaarawan ng kanilang triplets, sina Ethan, Evan, at ang bunso't paborito na lahat na si Elena. Ito ang kauna-unahang kaarawan ng mga bata na magkasama silang buo bilang isang tunay at masayang pamilya. "Mommy, look, si Daddy pa ginagawa yung balloon castle." Masayang sigaw ni Elena habang patakbong lumalapit kay Ellery. Bitbit ang kanyang paboritong stuffed toy. Napatingin si Ellery sa di kalayuan at napatawa ng mahinhin. Si Dave ang dating kinatatakutang CEO ng The Chavez Group, na kilala sa pagiging seryoso at malamig, ay nakaluhod ngayon sa damuhan. Pawisan ang noo habang pilit na pinagdurugtong ang mga hugis kastilyong lobo para sa kanyang mga anak. "Dave, baka pumutok yan sa mukha mo." Nakatiping ngiting paalala ni Ellery habang lumalapit at pinupunasan ng panyo ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Inangan ni Dave ang kanyang tingin at mabilis na hinawakan ang baywang ni Ellery upang hilahin ito pabalik sa kanyang kandungan. "Daddy, Mommy, hug." Sigaw ni na Ethan at Evan na mabilis nang sumiksik sa gitna ng kanilang mga magulang. Nabalot ng tawanan at yakapan ng buong paligid. Tinitigan ni Dave si Ellery ang mga mata nitong puno ng ningning at saya na malayo sa takot at luha noong mga nakaraang taon. "Salamat, Ellery."
Pabulong na sabi ni Dave sa tainga ng asawa bago ibinigay ang isang mabilis ngunit maalab na halik sa mga labi nito. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataong mabuo ang pamilyang ito. Salamat din, Dave, dahil hindi ka sumukong hanapin at mahalin ako ng totoo. Ngumiti si Elorine habang hinahagan ang mukha ng lalaki. Habang lumulubog ang araw, sa ugas ng dagat, nagtipon-tipon ang buong pamilya sa harap ng tatlong malalaking birthday cake. Sabay-sabay na nag-blow ng kandila sina Ethan, Evan at Elena sa gitna ng palakpakan ng mga bisita. Wala na ang mga kasinungalingan na nakaraan. Wala na ang nagtatagong impostora at ang galit na negosyante. Sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, natagpuan nila Elorine at Dave ang pinakamatamis na wakas at ang pinakamagandang simula ng kanilang forever. Isang taus-pusong pasasalamat mula sa Ayesha TV family. Ako muli ang inyong narrator, Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok, pagsubaybay, at pagmamahal sa bawat kabanatang ating pinagsaluhan at iniyakan. Para sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo, na kahit puyat, pagod sa trabaho, at malayo sa pamilya ay naglalaan ng oras para makinig at makirami sa ating kwento. Mula sa kaibuturan ng aming puso sa Ayesha TV, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang aming inspirasyon para magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong nagbibigay saya, lakas at ginhawa sa inyong pangungulila. At sa lahat ng aming mga minamahal na listeners, salamat sa inyong mga komento, suporta, at sa pakikipagbahagi ng inyong emosyon sa bawat yugto. Hindi magiging ganito kaganda at katagumpay ang ating kwento kung wala ang inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muling pagbubukas ng panibagong kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa, manatili po tayong ligtas at magmamahalan. Ako po ulit ang inyong narrator, Miss Angge, nagpapaalam, ngunit nag-iiwan ng paalala. Sa bawat pagtatapos ng isang kwento, may panibagong simula na naghihintay. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli, mga ka-Ayesha.